A blessed Tuesday morning po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga po at welcome again dito sa ating Seeking God in the Morning, ang ating daily morning devotion. Today is August 11. Ayan, at tayo ay magpapatuloy dito sa ating devotional, no, na devotion na gawain natin. Ayan, at sa umagang ito, tulad ng dati, bago tayo magsimula ng ating gawain, tayo muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po ulit sa oras na ito, sa pagkakataon na ito, na kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong gabay, at ang patuloy na pagbasbas mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na gumaganap ng gawain na ito. At patuloy ko rin hinihiling na samahan mo po ang bawat isa sa amin. Tulungan mo na maunawaan namin ang iyong mensahe sa umagang ito at patuloy namin itong maisabuhay. Gabayan mo rin po ako, ang iyong lingkod na siyang mangunguna sa gawain na ito. Tulungan mo na maibahagi ko ng tama at may kalinawan ang iyong mga salita. At Ama, patuloy ko rin hinihiling ang patuloy na pagpapagaling mo sa lahat ng mga anak mo na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Hinihiling ko, Panginoon, na haplusin mo po sila at tulungan, Panginoon, na mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito ng may kasiglahan at kasiyahan. Tulungan mo, Panginoon, na patuloy na ipaglingkod ng bawat isa ang buhay namin at ito ay patuloy po namang magbigay papuri sa iyong banal na pangalan. Ama, hinihiling din namin na linisin mo po ang aming puso't isipan at patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Ito man po ay lihim o hayag. At muli ang lahat ng ito ay dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli mapagpalang umaga po, no? Welcome ulit dito sa ating online live devotion na Seeking God in the Morning. Marami sa atin, no, na nakakaranas tayo ng makarinig ng salitang hindi mo kaya yan. Yan, meron na po bang tao na nagsabi sa inyo ng ganyan, no? Yung mga salitang yan na narinig natin mula sa ibang tao o kaya sa mga sitwasyon, no, na feeling natin ay parang hindi natin kaya yung isang bagay, o minsan kahit mula, no, sa mga mahal natin sa buhay, no, sa mahal natin sa buhay o sa ating isip na, no, minsan lalo na, no, pagka narinig natin sa mga mahal natin sa buhay na sinabi sa atin, hindi mo kaya yan, hindi mo kayang gawin yan, para tuloy kahit feeling natin sa sarili natin kaya naman natin, nawawalan na rin tayo ng pag-asa. Ayan. At pero, no, ang paalala sa atin, no, at nitong ating morning devotion ngayong umagang to, no, ay napaka-direct. Ayan. Ang sabi rito, clear your mind with clear your mind of can't. Ayan. So, kailangan nating alisin at burahin yung salitang hindi ko kaya, no, sa ating isipan. When God is on our side, limitations are broken. Kaya sa umagang ito, no, napakaganda nitong ating topic. At bago tayo magpatuloy, syempre, basahin muna natin yung ating Bible verse na ating pagbabatayan sa umagang ito. Ayan, a blessed morning kay Ading Shirley nga pala. Ayan, tamang-tama itong Bible verse nito. Alam ko, paborito to ni Ading Shirley. Sabi niya rito sa aklat ng Philippians chapter 4 verse 13. Ang sabi rito, I can do all things through Christ who strengthens me. Ayan. Amen. Amen. No? Hindi natin kaya sa sarili nating lakas lamang. Pero kay Kristo o sa lakas na kaloob, no, ng ating Panginoong Jesus, lahat ng bagay ay ating magagawa, no, sa tulong niya.
So napakagandang paalala ito, no, sa bawat isa sa atin. Pero syempre, para mas lalo pa nating maunawaan, no, yung Bible verse na binasa natin, at lalo higit yung prinsipyo, no, na kung paano natin buburahin yung salitang I can't o hindi ko kaya, no. Pakinggan natin itong kwento ni Erwin, isang junior naval officer. Ayan. I-open ko lang po, no. Ang kwento ni Erwin. Yan. So, Erwin is a junior naval officer, was discharged from military service after he was diagnosed with cancer. Standard military procedure. It's an standard military procedure at that time, no? So, the loss of his job was quite a blow, but he was determined to get back both his health and his job, no? So hindi siya nawawalan ng pag-asa. With faith and dogged determination, he battled the disease that tried to take over his body and his life na rin, no, di ba? At one point, he was given only 2 weeks to live, but eventually his cancer was brought under control. Ayan. So, Erwin then focused his attention on his desire to become a naval officer. He discovered, however, that regulations forbade reinstatement of a person discharged with cancer. Everyone told Erwin, give up. It would take an act of Congress to get reinstated. So, their advice gave him an idea. He would pursue an act of Congress. Ayan. So, President Harry S. Truman eventually signed into law a special bill that allowed Erwin W. Rosenberg to re-enlist and become a rear admiral in the United States 7th Fleet. The thought, no, where there's a will, there's a way, is applied to nearly every circumstances in life. When our will lines up with God's will, with His help, He will be able to accomplish anything. Napakagandang istorya, no, true to life story, no, ni Erwin Rosenberg. So dito makikita natin, no, yung kanyang battle o pakikipaglaban, no, sa kanyang sakit. Na-diagnose si Erwin na may cancer, kaya kinailangan niyang i-discharge, no? Kailangan siyang i-discharge sa military service dahil yun yung standard procedure ng panahon na yon. So, isang napakatinding pagsubok ito, no, sa kanyang buhay at career. Pero sa halip na sumuko, nagkaroon siya ng matinding determination at pananampalataya para labanan yung sakit. Dumating pa, no, sa punto na binigyan na lang siya ng 2 linggo para mabuhay. Pero kalaunan, sa tulong ng Panginoong Diyos, nalagpasan niya itong sakit na cancer. So, makikita natin dito yung impossible obstacle. Nang gumaling siya, gusto niyang bumalik, no, sa pagiging naval officer. Pero natuklasan niyang ipinagbabawal, no, sa military regulation yung pagpapanumbalik, no, para mabalik siya, no, sa serbisyo ng sino mang na-discharge dahil sa cancer. So, yung time na yun, ganun kahigpit, no, yung kanilang patakaran, no, kung na-discharge ka dahil sa cancer, kahit gumaling ka na, hindi ka na makakabalik. So, sinabi, no, sa kanya nung mga kaibigan niya, give up na, no, give up ka na. Kailangan mo pa ng act of Congress para lang makabalik ka. So, kailangan, no, mula sa Kongreso pa yung utos para makabalik ka. So, dito, meron siyang, nagkaroon siya ng pag-asa ng victory. Sa halip na madismaya siya, no, doon sa sinabi ng mga kaibigan niya, ginawa niya itong inspirasyon. Talagang hinabol niya, no, yung isang act of Congress. At ano yung nangyari?
nagka na si President Harry S. Truman mismo, no, yung presidente, no, ng US nung panahon na yon, siya mismo yung pumirma sa isang special bill, no, na nagpahintulot kay Erwin W. Rosenberg na muling mag-re-enlist. Yun. So, hindi lang siya nakabalik, no? Siya ay naging isang Rear Admiral sa United States 7th Fleet. Ayan. So, ano ang key takeaway? Naku, napakarami nating key takeaway, no? As a leaders dito sa story na ito. Una, yung salitang where there's a will, there's a way. Ang kasabihang where there's a will, there's a way ay totoo, no, sa halos lahat ng sitwasyon sa ating buhay. Totoo yan, no? Kung meron kang desire, no, yung desire mo na yun yung mag-e-energize sa'yo, no, para kumilos at mag-isip ng paraan. Pero syempre, ito ay magagawa mo lang sa tulong ng ating Panginoong Diyos. So, line up, no, your will with God's will. Kaya nga napaka-importante na kailangan yung will natin o yung kagustuhan natin ay nakaayon, no, sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. When our will lines up with God's will, His help, no, or with His help, we will be able to accomplish anything. So, kailangan, no, naka-line up o kailangan naaayon, no, sa kagustuhan ng Panginoong Diyos yung kagustuhan natin. Siyempre, kung magtatanong kayo, ano ba ang kagustuhan ng ating Panginoong Diyos? Siyempre, mababasa natin yung mga will niya dito sa banal na kasulatan. So, pag-aralan natin ang Biblia, no. Kaya yan nga yung ginagawa natin, no. Every day, no, we try to read one verse or 2 or 3, at least, no, 1 or 2 verses every day. Pero mas maganda, no, kung every day, no, binabasa natin yung Bible. At mas maganda kung meron tayong pagnanais na basahin yung banal na kasulatan from cover to cover, 'di ba? Yan yung isang naalala ko naging challenge ni kapatid na John sa bawat isa sa mga kabataan, no? Kaya pinag-aralan nila, no, yung Bible from cover to cover, kaya nagkaroon tayo ng The Teaching. Ayan, so napakahalaga na alam natin or naka-align, no, yung kagustuhan natin sa will ng ating Panginoong Diyos. And number 3, so remove yung word na can't from our vocabulary. Huwag nating limitahan, no, yung pwedeng magawa, no, sa buhay natin sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoong Diyos, no? Dahil lang ba sinabi ng mundo na imposible yan, ay maniniwala na tayo. So, huwag tayong magpadala, no, sa pambubuyo o pang-down, no, ng kapaligiran natin. Kung alam natin, na yung desire na ito ay kaloob ng Panginoong Diyos sa atin, ipanalangin natin at humiling tayo sa ating Panginoong Diyos ng tulong. Siya ang magbigay ng way para ang lahat ng mga nais natin, no, sa ating puso ay maisakatuparan, no, mangyari, magawa. At syempre, papurihan natin, no, ang ating Panginoong Diyos na siyang may kakayahan at siya lamang ang may kakayahan na gawin ito para sa ating buhay. Amen, amen. Napakagandang paalala po, no, para sa bawat isa sa atin sa araw na ito. At syempre, bago tayo magtapos, dito sa ating morning devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin ng kahalagahan, Panginoon, na kami ay wag basta mawala ng pag-asa, hindi dahil sa sinabi ng kapaligiran, Panginoon, kundi patuloy kaming manalig sa iyo
at ilapit sa iyo ang anumang naisin namin sa aming puso. Gabayan mo po kami, Panginoon. Kung mali ang aming nais, Panginoon, baguhin mo ang aming isip, ang aming puso. Kung ito naman po ay tama, bigyan mo kami, Panginoon, ng way, ng opportunity para ito, Panginoon, ay maisakatuparan. Naniniwala kami, Panginoon, na ang lahat ng bagay ay mangyayari kung ito ay iyong ipagkakaloob. Kaya, Panginoon, hinihiling namin ang iyong kapangyarihan na at banal na spirito na siyang kumilos sa aming buhay. At muli, gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At ang lahat ng ito ay dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat and see you later sa ating evening devotion sa pangunguna ni Brother Junel. Ayan. And see you again also tomorrow. Ayan. Take care and God bless.